Ampersand quote, tatay, umalis ka na sa bahay o matulog ka sa kulungan ng aso. Ampersand quote, iyan ang salitang tumagos sa akin, isang araw. Ang hapunan, ang aking paboritong sinigang, ay lumamig na, kasabay ng aking puso. Ang bahay na binuo ko gamit ang sarili kong pawis at dugo, ang tanging pamana ko, ngayo ampersand apos, na gusto nilang bawiin. Nakita ko ang kanilang mga mukha, puno ng kasakiman. Hindi ko inakala na ang anak kong minahal magiging ganito. Pero ang hindi nila alam, may natitira pa akong alas, isang lihim na matagal nang nakatago. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Jose. 70 taong gulang na ako. Naisip ko noon na kapag napalaki ko lang ang aking anak ng maayos, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Pero isang araw, napagtanto ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinigay mo ay ibabalik sa'yo. Dumating ang gabing iyon, matapos ang lahat ng aking sakripisyo, na parang isang malamig na balaraw na tumagos sa aking dibdib. Ang plato ng mainit na sinigang ay nandoon pa sa hapagkainan, nag-aanyaya, nang biglang nagsalita ang aking anak na si Annalyn. Matigas ang kanyang boses, walang kurap ang mga mata, at ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Tatay, ang sabi niya, umalis ka na sa bahay o matulog ka sa kulungan ng aso. Ikaw ang pumili. Ang kanyang mga salita ay tila nanatili sa hangin, mabigat, na kahit ang orasan sa dingding ay hindi nangahas magpatuloy sa pagtibok. Nahulog ang kutsara sa aking kamay, at ang tunog ng metal na tumama sa plato ay parang isang putok ng baril sa gitna ng matinding katahimikan. Nanatili akong nakatitig sa kanya, hindi dahil sa hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi, kundi dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang munting Annalyn na inalagaan ko ng buong pagmamahal ay matagal nang naglaho. Sa aking harapan, isang babae na pinatigas ng kasakiman ang natira, isang estranghero na may sarili kong dugo sa mga ugat. Sa tabi niya, si Dennis, ang kanyang asawa, ay tahimik na nakamasid, nakakrus ang mga braso at may ngiting mayabang na hindi ko kailanman nagustuhan. Alam kong siya ang nagtulak kay Annalyn na tratuhin ako ng ganito. Pero ang hindi niya alam, natuto akong manahimik upang makinig ng mas mabuti. Umalis ka na sa bahay o matulog ka sa kulungan, ulit ni Annalyn, na parabang nakikipag-usap siya sa isang hindi kilala. Napakasakit. Ngunit, pinilit kong panatilihin ang aking kalmado. Iyan ba ang tingin mo sa iyong ama? Tanong ko, halos pabulong. Iyan ang tingin ko sa isang lalaki na hindi na kayang alagaan ang sarili. Kailangan namin ng espasyo, tatay. Espasyo. Umiti ako ng malungkot. 6 na silid ang bahay na ito. Hindi ito tungkol sa laki, kundi sa pagsasama, singit ni Dennis. Nakakasagabal ka sa lahat, Tatay Jose. Mas mabuti kung nasa isang lugar ka na may nag-aalaga sa'yo. Nag-aalaga. Napakasinungaling na salita kapag lumalabas sa bibig ng isang mapagkunwari. Huminga ako ng malalim, kinuha ang serbilyeta at inilagay sa mesa. Naiintindihan ko. Kung gayon, tinatanggap mong pumunta sa home for the elderly, tanong ni Annalyn, walang pasensya. Hindi. Dahan-dahan akong tumayo, may kapanatagan na tila ikinagulat nila. Kinuha ko ang aking lumang telepono mula sa bulsa at idinial ang isang numero na hindi ko ginamit ng higit sa 10 taon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Annalyn, nakakrus ang mga braso. Gumagawa ako ng desisyon, sagot ko, at idinikit ang telepono sa aking tainga. Isang malalim na boses ang sumagot sa kabilang linya. Eduardo, ikaw ba ampersand apos yan? Attorney Eduardo. Dumating na ang oras. Sigurado ka? Higit pa sa dati. Sige, sabi niya, nasayo ako sa loob ng 30 minuto. Ibinaba ko ang telepono, ibinalik sa bulsa, at tiningnan ang aking anak. May susundo sa akin. Makikita mo. Muli akong umupo. Napakabigat ng katahimikan sa hapagkainan. Hindi alam ni Annalyn kung maluluwagan ang loob niya o mangangamba. Si Dennis naman, halata ang pagkailang. Panay ang tingin niya sa pinto, tila naghihintay ng isang sorpresa na hindi niya maintindihan. Sa loob ng 30 minuto, ang tunog lamang ng orasan ang kasama namin. Si Annalyn ay umiiwas tumingin sa akin. Si Dennis naman ay patuloy sa pagtingin sa kanyang telepono. Ako, nakatingin sa mantel na may bahid ng sinigang, inaalala kung ilang beses akong nagluto para sa kanila, kung ilang gabi akong nagpuyat sa lagnat, kung ilang beses akong nagdasal upang wala silang kulang. Tatay, isang pamilya tayo, sabi niya sa akin noong bata pa siya. Isang ironya.
Ngayon, pinaalis niya ako sa bahay na ako mismo ang nagtayo, ladrilyo sa ladrilyo, gamit ang aking mga kamay na nakapagod sa trabaho at ang aking likod na halos mabali. Hindi ang kahihiyan ang sumasakit sa akin, kundi ang pagkalimot. Dahil ang pagkalimot ng isang anak ay hindi pumapatay ng biglaan, unti-unti kang pinapatay, tulad ng kandila na nauubusan ng hangin. Dumating si Attorney Eduardo, isang matandang kaibigan, isang matalinong abogado, at isang tunay na Ginoo, sa eksaktong oras na sinabi niya. "Kumusta, Tatay Jose? Handa ka na?" Tanong niya. Handang-handa na ako. Ako ay sumakay sa kanyang sasakyan, isang itim na elegante, tahimik. Habang kami ay lumalayo sa kalye, ang mga ilaw ng aking bahay ay unti-unting lumiliit sa rearview mirror. Ang sakit ay hindi lamang ang pag-iwan sa lugar na yon, kundi ang pag-iwan sa isang piraso ng aking sarili. Nakarating kami sa kanyang malaking mansyon. Moderno, malawak, may amoy marmol at kapangyarihan. Pagpasok ko, sinalubong ako ng kanyang asawa, si Teresa, nang may mainit na ngiti. "Tatay Jose, sa wakas. Ang dami nang naikwento sa amin ni Eduardo tungkol sa'yo." "Salamat anak," sagot ko. "Patawad sa pagdating ng ganito kagabi." "Naku, huwag po kayong mag-alala, Tatay Jose. Ito ang inyong tahanan." Ang mga salitang "ito ang inyong tahanan" ay nagpatindig ng aking balahibo. Ilang taon na ang lumipas nang huli akong marinig ng ganoong pahayag ng walang balak o panunuya. Naghapunan kami ng tahimik. Pinagsilbihan ako ni Manang Fe, ang kanilang katiwala, ng mainit na sopas at tinapay. Nang matapos ako, tumingin sa akin si Attorney Eduardo at sinabi, "Dito ka muna hanggat gusto mo, pero bukas, may mas mahalaga tayong pag-uusapan." "Tungkol saan?" tanong ko. "Tungkol sa hustisya." Ang salitang iyon ay umalingaw sa aking dibdib. Hustisya. Hindi paghihiganti. Hindi sama ng loob kundi hustisya. Nang gabing iyon, natulog ako sa isang malawak na silid na may malilinis na kumot at amoy lavender. Ipinikit ko ang aking mga mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nanaginip ng mga sigaw o nakasarang pinto. Napanaginipan ko si Elena, ang aking asawa, na nakangiti sa isang bukid ng mga mirasol. Sinasabi niya sa akin ng may matamis na boses, "Panahon na, Jose. Hindi para magparusa, kundi para magturo." Nagising ako na may luha sa mga mata at alam kong ang plano na nagsimula sa isang tawag ay babago sa lahat. Sapagkat ang pag-ibig ay maaaring masira, ngunit kapag nagpasya ang isang ama na bumangon, nayayanig ang mundo. Nahanap ako ng bukang liwayway na nakaupo sa tabi ng bintana, may tasa ng kape sa mga kamay at isip na puno ng mga alaala. Ang araw ay sumisinag sa mga kortina na nilalagyan ang silid ng mga ginintuang kulay. Konti lang ang tulog ko, ngunit hindi dahil sa kalungkutan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malinaw ang aking isip. Narinig ko ang mga yabag ni Attorney Eduardo na lumalapit. Palagi siyang isang lalaki na saktong oras, isa sa mga naniniwala na ang oras ay hindi sinasayang, kundi iginagalang. Pumasok siya ng walang ingay, may daladalang folder. "Magandang umaga, matandang kaibigan," sabi niya. "Magandang umaga, Attorney Eduardo. Handa ka na bang sabihin sa akin ang ipinahiwatig mo kagabi?" "Handa na," sagot niya at umupo sa harapan ko. Binuksan niya ang folder at inilagay sa mesa. Sa loob ay may mga dilaw na papel, mga dokumento ng notaryo, mga lumang litrato, at isang kontrata na agad kong kinilala. "Naaalala mo ba ito?" tanong niya. "Naman. Ito ang kontrata ng kumpanyang itinatag natin ng magkasama." Eksakto. Ang araw na ibinenta ko ang aking bahagi para sa paggamot ni Elena, ipinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko sa iyo ang nararapat sa iyo. Tiningnan ko siya ng may pagtataka. "Ngunit sinabi ko sa iyo na hindi na kailangan." "Ginawa ko yon dahil sa pagkakaibigan at pag-ibig." Ngunit ang pag-ibig ay hindi binabayaran ng salita, Tatay Jose, ito ay pinararangalan ng gawa, dagdag niya ng may seryosong kilos. Kumuha siya ng isa pang dokumento at idinulas ito patungo sa akin. Sa loob ng 20 taon, ang lahat ng kinita ng kumpanya ay hinati sa 2. Kalahati ay nasa pangalan mo. Ano ang masasabi mo? Hindi ko kailanman isinara ang kumpanya. Legal ka pa rin co-owner. Pakiramdam ko ay bumilis ang tibok ng puso ko. Impossible iyon. Pinirmahan ko ang pagbebenta. Sabi ni Attorney Eduardo, ngunit nagpirma ka lang ng simbolikong kasunduan. Hindi ko ito kailanman inirehistro.
Alam kong masyado kang matigas ang ulo para tanggapin ang tulong noong panahong iyon, Tatay Jose. Pero ang dignidad ng isang ama, hindi iyan basta-basta na ibebenta. Natahimik ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako ng simple, nang hindi iniisip na sa mga papeles, ako pala ang may-ari ng kalahati ng isang construction company na ngayon ay nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Lumapit sa akin si Attorney Eduardo. Naniniwala ang anak mo at ang kanyang asawa na tinalo ka nila, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay wala sa perang ninakaw nila sa pamamagitan ng kasinungalingan, kundi sa kung ano ang maaari mong desisyonan ngayon. Huminga ako ng malalim. At ano ang iminungkahi mo? Nagsindi ng sigarilyo si Attorney Eduardo. Hustisya, ngunit hindi iyong nakakasira, kundi iyong nagtuturo. Maging malinaw ka. Hayaan natin silang lumubog sa sarili nilang kasakiman. Bibigyan natin sila ng eksaktong gusto nila, pera, kapangyarihan, at pagkakataon. At titignan natin kung ano ang gagawin nila doon. Tiningnan ko siya ng may intriga. Ano ang nasa isip mo? Una, makikipagbati ka sa kanila. Sasabihin mo na ang lahat ay isang pagkakamali, na tinatanggap mong umalis, ngunit gusto mong iwanan sila ng isang bagay para sa kanilang kinabukasan. At ano ang iwan ko sa kanila? Isang testamento huwad, isang di totoong kaloob na nagsasabing sa kaso ng iyong pagkamatay, mamana nila ang iyong mga shares sa aking kumpanya. Natawa ako nang hindi makapaniwala. At ano ang magagawa nito? Iyan ang magbubunyag sa kanilang tunay na pagkatao. Ang kasakiman ang palaging bumabasag sa pabalat. Tama si Attorney Eduardo. Kilala ko si Dennis. Hindi siya makakapagpigil sa tukso na samantalahin ang isang bagay na pinaniniwalaan niyang kanya. At ano ang mapapala mo dito, tanong ko, nagdududa. Kapanatagan. Napagod na akong makita ang mabubuting tao na nagdurusa ng tahimik. Panahon na para may maglagay ng mga bagay sa kanilang tamang lugar. Nang umagang iyon, nag-almusal kami ng magkasama. Si Teresa, ang kanyang asawa, ay tahimik na nakikinig, may kapanatagan na tanging ang matatalinong babae lamang ang mayroon. Nang ikinuwento ni Attorney Eduardo ang plano, dahan-dahan siyang tumango. Tatay Jose, sabi niya, minsan, ang mga aral na pinakamasakit ay siya lamang ang nag-iwan ng marka. Hindi ko gustong saktan sila, Teresa, gusto ko lang na maintindihan nila. At mauunawaan nila, sabi niya, ngunit sa kanilang sariling paraan. Natapos kami sa almusal ng tahimik. Napakabigat ng hangin na parang naghihintay ang universo ng susunod na hakbang. Tanghali, dinala ako ni Attorney Eduardo sa kanyang opisina. Isang marilag na gusali sa gitna ng lungsod. Ang mga dingding ay napuno ng mga pagkilala, mga litrato kasama ang mga politiko at negosyante, at isang malaking gintong plaketa na may kanyang pangalan. Sa pasukan, binati siya ng mga empleyado ng may paggalang, ngunit ang pinakanakakagulat sa akin ay ang nakita ko sa likod ng dingding, isang retrato ko, mas bata, nakaraam sa tabi ng kanya. Palagi kong inilalagay iyan doon, sabi niya nang mapansin ang aking pagtataka. Bakit? Dahil lahat ng kung ano ako ay nagsimula sa'yo. Pakiramdam ko ay may bumara sa aking lalamunan. Ilang beses akong nakaramdam ng pagiging walang silbi, matanda, nalilimutan, at nang hindi ko alam, nanatili ako sa isang bagay na mas malaki. Ibinigay sa akin ni Attorney Eduardo ang isang folder. Narito ang mga dokumento na gagamitin natin. Huwag kang mag-alala, lahat ay handa na. At ano ang dapat kong gawin ngayon? Umuwi. Umuwi, tanong ko, nalito. Sa bahay na kung saan ka pinaalis. Naging seryoso ang kanyang tingin. Panahon na para malaman nila kung ano ang kahulugan ng harapin ang tingin ng isang lalaki na walang takot. Nang gabing iyon, nang dumating ako, madilim ang bahay. Binuksan ni Annalyn ang pinto, may pagtataka sa kanyang mukha. Ampersand quote, tatay, anong ginagawa mo rito? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, may nakalimutan ako, ampersand quote, sagot ko ng mahinahon. Ampersand quote, ano po, ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, ang aking dignidad, ampersand quote, tugon ko. Tumayo siya, naguguluhan. Lumabas si Dennis sa likod niya, halatang naiinis. Ampersand quote, akala ko pumunta ka na sa home for the elderly, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, nagbago ang isip ko, ampersand quote, sabi ko, at inilabas ang sobre na ibinigay sa akin ni Attorney Eduardo. Ampersand quote, at ano yan, ampersand quote, tanong ni Annalyn.
Ampersand quote, ang aking testamento, ampersand quote. Agad na namayani ang katahimikan. Naramdaman ko kung paano bumilis ang kanilang paghinga. Umabante si Dennis. Ampersand quote, testamento, ampersand quote, ampersand quote, ampersand quote, sabi ko, ampersand quote, nagpa siya akong ayusin ang lahat bago ako umalis. Hindi natin alam kung sino ang magmamana sa anuman kapag ang isang tao ay pumanaw na, ampersand quote, nagkurap si Annalyn, pilit na pinapanatili ang kanyang pagpipigil. Ampersand quote, hindi naman kailangan yan, tatay, ampersand quote, kailangan, anak, ampersand quote, sagot ko ng may bahagyang ngiti. Ampersand quote, hindi natin alam kung sino ang maaaring makakuha ng anuman kapag namatay ang isang tao, ampersand quote, inilagay ko ang sobre sa mesa at tiningnan sila. Ampersand quote, bukas, babalik ako kasama ang notaryo para pirmahan, ampersand quote, tumalikod ako at umalis bago pa sila makapagsalita ng anuman. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, at habang bumaba ako sa mga hagdan, alam kong nagsimula na ang laro. Nang gabing iyon, mula sa bintana ng sasakyan, tiningnan ko ang bahay na may ilaw. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa loob. Alam kong hindi sila makapaghintay hanggang bukas para buksan ang sobre, at ang pagkabalisa na iyon ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. Dahil ang pinakamasamang bitag ay hindi inilalatag ng galit, kundi ng katotohanan. Kinaumagahan, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Amoy lupa at bagong gawang kape ang hangin. Gising na si Attorney Eduardo, nagsusuri ng mga papeles sa hapagkainan ng kanyang bahay. Mayroon siyang tahimik na mukha na palaging may itinago na kalkulasyon sa likod. Kumusta ang tulog mo, Tatay Jose? Tanong niya sa akin. Napakasarap ng tulog ko. Ilang taon na akong hindi nakapagpahinga ng ganito. Mabuti, sabi niya habang nagsasali ng kape, dahil ngayon magsisimula ang tunay na pagsubok. Inabot niya sa akin ang isang nakaselyong sobre. Ano ito? Tanong ko. Isang eksaktong kopya ng testamento, huwad na iniwan mo kagabi sa bahay mo. Hindi nila bubuksan ito nang hindi muna iniimbestigahan. Makikita mo. At ano ang gagawin nila? Ang ginagawa ng bawat magnanakaw bago magnakaw, siguraduhin na hindi sila tinitingnan ng biktima. Umiti ako. Alam kong eksakto ang ibig niyang sabihin. Samantala, sa aking lumang bahay, ang kapaligiran ay dapat isang bagyong naglalaman. Naiisip ko si Annalyn na kinakabahan, naglalakad-lakad, hawak ang sobre. Si Dennis naman mas malamig, mas kalkulado. Walang saysay na maghintay sa notaryo, ang malamang na sinabi niya. Kailangan nating malaman na ngayon kung ano ang sinasabi niyan. Pero Dennis, kung malalaman ng tatay ko, ang tatay mo ay isang matandang senil. Kung mayroon talaga siyang pag-aari, ang papel na iyan ang ating pagkakataon. Ilang taon ng pagpapakasal sa kanya ay naging salamin kay Annalyn, isang babae na hindi na marunong makilala ang pagkakaiba ng pag-ibig at kapakinabangan. Ayon sa kwento sa akin ni Attorney Eduardo ng maglaon, alas 9 ng umaga, tinawagan na nila ang kanyang opisina. Sino sila? Tanong ng kanyang sekretarya. Si Annalyn at Dennis Morales, sagot nila, at walang pag-aalinlangan si Attorney Eduardo na sinabi, sabihin mo sa kanila na tatanggapin ko sila ng alas 11. Sinusubaybayan ko ang lahat mula sa malayo, nakaparada sa tapat ng plaza, na may bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan. Pumasok si Attorney Eduardo sa kanyang gusali na sinamahan ng 2 empleyado. Nakasuot siya ng kulay abong damit at mayroong ekspresyon na pinagsasama ang kapangyarihan at paggalang, ang uri ng presensya na nagpapataw ng paggalang bago pa man magsalita. 2 oras ang lumipas, nalaman kong papalapit na sila. Nakasuot si Annalyn ng eleganteng damit, ang parehong damit na madalas niyang gamitin sa mga kaganapan ng lipunan, bagaman ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang gabing walang tulog. Si Dennis naman ay lumalakad ng may palobo ang dibdib at mga mata na nagniningning sa kasakiman. Nang pumasok sila sa opisina ni Attorney Eduardo, tumayo siya at binati sila na parang walang alam. Magandang umaga. Paano ko kayo matutulungan? Tanong niya ng may sukat na kabaitan. Naglinis ng lalamunan si Dennis. Kami po ay kumakatawan sa aking biyenan, si Tatay Jose Morales. Sagot ni Attorney Eduardo ng may halos hindi nakikitang ngiti. Hindi niya sinabi sa akin na magpapadala siya ng mga kinatawan. Well, alam niyo na, matanda na po siya, dagdag ni Dennis na nagkunwaring huminto, pero gusto lang naming kumpirmahin ang ilang detalye tungkol sa inyong kumpanya. Tinitigan sila ni Attorney Eduardo nang walang sinasabi, nag-enjoy sa awkward na katahimikan.
Kumpanya? Ano ang pinagsasabi mo? Ang aking biyenan ay kasosyo ninyo, hindi ba? Ilang taon na ang nakalipas, siguro. Bakit mo natanong? Sumingit si Annalyn ng may kaba. Iniwan niya kami ng isang dokumento kagabi, isang testamento. Sinasabi na mayroon pa rin siyang shares sa inyong kumpanya. At ano ang kinalaman doon? Well, nag-alinlangan siya, gusto lang naming siguraduhin na totoo iyon. Lumapit si Attorney Eduardo. At kung totoo? Ngumiti si Dennis ng mayabang na kilala ko. Kung gayon, lohikal bang isipin na ang mga shares na yon ay mapupunta sa kamay ng kanyang anak? Hindi, dahan-dahang tumango si Attorney Eduardo. Lohikal, ngunit hindi makatarungan. Ang komentaryo ay nagpagulo sa kanila. Tiningnan siya ni Annalyn ng hindi nauunawaan. Patawad? Tingnan mo, anak, sabi niya ng may malalim na boses, ang tatay mo ay hindi lamang aking kasosyo, siya ang nagligtas sa kumpanyang ito. Ako ay nalugi at ibinenta niya ang lahat ng kanyang pag-aari upang tulungan ako. Alam ko na yan, singit niya ng may pagkailang. Hindi mo alam, sagot ni Attorney Eduardo ng matigas. Dahil kung alam mo iyan, hindi mo kailanman hahayaan na saktan ng isang lalaki tulad ni Dennis ang iyong ama sa sarili niyang bahay. Yumuko si Annalyn. Sinubukan ni Dennis na muling kontrolin ang sitwasyon. Hindi kami dumating dito para makinig sa sermons, Attorney Eduardo. Alam ko. Dumating kayo para maghanap ng mana. Naging makapal ang katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Attorney Eduardo at lumakad patungo sa bintana. Tignan ninyo, mga bata, ang aking kumpanya ay hindi isang laro. At kung mayroon kayong kaunting sentido komon, maintindihan nyo na ang pera na hindi pinaghihirapan ay nagiging lason. Kinuyom ni Dennis ang kanyang mga kamao. Binabantaan nyo kami, hindi ba? Bumabala ako sa inyo, sagot ni Attorney Eduardo habang humarap sa kanila. 11:30, lumabas sila sa opisina na may nasaktan na pagmamalaki at mas lalong gumising na kuryosidad. Maingat silang trinato ni Attorney Eduardo, ngunit nagbigay siya ng sapat na mga pahayag upang panatilihin silang nasa alanganin. Eksakto ang kailangan namin. Nang tawagan niya ako ng maglaon para ikwento ang lahat, ang boses niya ay tila masaya. Mas masahol pa sila sa inaakala ko. Ganoon ba? Ang lalaking iyon, si Dennis, hindi maitago ang kasakiman niya. At ang anak mo, huminto siya, ang anak mo ay natatakot. Takot sa ano? Mawalan ng bagay na hindi niya kailanman pag-aari. Nang hapong iyon, dumaan ulit ako sa harap ng aking lumang bahay. Nakasarado ang mga kortina at nakasindi ang mga ilaw. Mula sa labas, narinig ko ang mga pagtatalo. Sumisigaw ang aking anak. May binasag si Dennis. Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit hindi ko na kailangan. Alam kong ang pera, kahit nasa isip lamang, ay nagsimulang maghati sa kanila. Ngumiti ako sa aking sarili, hindi dahil sa ikinatuwa ko ang kanilang alitan, kundi dahil alam kong ang bitak na iyon ang magiging pintuan kung saan papasok ang katotohanan. Kinagabihan, muli akong tinawagan ni Attorney Eduardo. Handa na ang lahat, Tatay Jose. Bukas, aanyayahan natin silang maghapunan. Dito. Gusto kong marinig nila mula sa aking bibig kung ano ang tunay mong pag-aari. At ano ang pag-aari ko, Attorney Eduardo, tanong ko, bagaman alam ko ang sagot. Higit pa sa iniisip mo, matandang kaibigan. Kung gayon, ano ang plano? Hayaan na bumagsak ang katotohanan sa kanila na parang salamin at tingnan kung mayroon silang lakas ng loob na tingnan ang kanilang sarili. Ibinaba namin ang telepono. Tumitig ako sa langit. Maliwanag ang gabi, nagniningning ang mga bituin, at ang hangin ay mayroong katahimikan na nauuna sa malalaking pagbabago. Alam kong simula bukas, wala nang magiging pareho, hindi para sa kanila at hindi rin para sa akin. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ko. Nagising ako ng maaga at naabutan si Attorney Eduardo na nagbabasa ng mga papeles sa hapagkainan. Nagsalin siya ng kape at inabot sa akin. _, kumusta ang tulog mo, Tatay Jose? _, tanong niya. _, napakasarap, Attorney Eduardo, _, tugon ko, _, ilang taon na akong hindi nakapagpahinga ng ganito, _, ngumiti siya. Mabuti, dahil ngayon magsisimula ang tunay na pagsubok, _, inabot niya sa akin ang isang selyadong sobre. _, ito ang eksaktong kopya ng testamento, huwad na iniwan mo kagabi.
Hindi nila bubuksan iyan nang hindi muna iniimbestigahan. Ang magnanakaw bago magnakaw, sisiguraduhin muna na hindi nakatingin ang biktima, quote, alam kong eksakto ang ibig niyang sabihin. Ang laro ay nagsimula na. Sa aking lumang bahay, ang hangin ay dapat isang bagyong naglalaman. Naiisip ko si Annalyn na kinakabahan, naglalakad-lakad, hawak ang sobre. Si Dennis naman mas malamig, mas kalkulado. Quote, walang saysay na maghintay sa notaryo, quote, ang malamang na sinabi niya. Quote, kailangan nating malaman na ngayon kung ano ang sinasabi niyan, quote, pero Dennis, kung malalaman ng tatay ko quote, ang tatay mo ay isang matandang senile. Kung mayroon talaga siyang pag-aari, ang papel na iyan ang ating pagkakataon, quote, ang mga taon ng pagpapakasal sa kanya ay naging salamin kay Annalyn, isang babae na hindi na marunong makilala ang pagkakaiba ng pag-ibig at kapakinabangan. Ayon sa kwento sa akin ni Attorney Eduardo ng Maglaon, alas 9 ng umaga, tinawagan na nila ang kanyang opisina. Quote, sino sila? Quote, tanong ng kanyang sekretarya. Quote, si Annalyn at Dennis Morales, quote, sagot nila, at walang pag-aalinlangan si Attorney Eduardo na sinabi, quote, sabihin mo sa kanila na tatanggapin ko sila ng alas 11, quote. Sinusubaybayan ko ang lahat mula sa malayo, nakaparada sa tapat ng plaza, na may bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan. Pumasok si Attorney Eduardo sa kanyang gusali na sinamahan ng 2 empleyado. Nakasuot siya ng kulay abong damit at mayroong ekspresyon na pinagsasama ang kapangyarihan at paggalang, ang uri ng presensya na nagpapataw ng paggalang bago pa man magsalita. 2 oras ang lumipas, nalaman kong papalapit na sila. Nakasuot si Annalyn ng eleganteng damit, ang parehong damit na madalas niyang gamitin sa mga kaganapan ng lipunan, bagaman ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang gabing walang tulog. Si Dennis naman ay lumalakad ng may palobo ang dibdib at mga mata na nagniningning sa kasakiman. Nang pumasok sila sa opisina ni Attorney Eduardo, tumayo siya at binati sila na parang walang alam. Quote, magandang umaga. Paano ko kayo matutulungan? Quote, tanong niya ng may sukat na kabaitan. Naglinis ng lalamunan si Dennis. Quote, kami po ay kumakatawan sa aking biyenan, si Tatay Jose Morales. Quote, quote, sagot ni Attorney Eduardo nang may halos hindi nakikitang ngiti. Quote, hindi niya sinabi sa akin na magpapadala siya ng mga kinatawan. Quote, well, alam niyo na, matanda na po siya. Quote, dagdag ni Dennis na nagkunwaring huminto. Quote, pero gusto lang naming kumpirmahin ang ilang detalye tungkol sa inyong kumpanya. Quote, tinitigan sila ni Attorney Eduardo nang walang sinasabi, nag-enjoy sa awkward na katahimikan. Pagkatapos ng mahinahon, kinuha niya ang kanyang panulat at sumulat ng isang bagay sa papel. Quote, kumpanya. Ano ang pinagsasabi mo? Quote, ang aking biyenan ay kasosyo ninyo, hindi ba? Quote, ilang taon na ang nakalipas, siguro. Bakit mo natanong? Quote, sumingit si Annalyn ng may kaba. Quote, iniwan niya kami ng isang dokumento kagabi, isang testamento. Sinasabi na mayroon pa rin siyang share sa inyong kumpanya. Quote, at ano ang kinalaman doon? Quote, well, quote, nag-alinlangan siya. Quote, gusto lang naming siguraduhin na totoo iyon. Quote, lumapit si Attorney Eduardo. Quote, at kung totoo, quote, ngumiti si Dennis ng mayabang na kilala ko. Quote, kung gayon, lohikal bang isipin na ang mga shares na iyon ay mapupunta sa kamay ng kanyang anak? Quote, hindi, quote, dahan-dahang tumango si Attorney Eduardo. Quote, lohikal, ngunit hindi makatarungan, quote, ang komentaryo ay nagpagulo sa kanila. Tiningnan siya ni Annalyn nang hindi nauunawaan. Quote, patawad, quote, tingnan mo, anak, quote, sabi niya ng may malalim na boses, quote, ang tatay mo ay hindi lamang aking kasosyo, siya ang nagligtas sa kumpanyang ito. Ako ay nalugi at ibinenta niya ang lahat ng kanyang pag-aari upang tulungan ako, quote, alam ko na yan, quote, singit niya ng may pagkailang. Quote, hindi mo alam, quote, sagot ni Attorney Eduardo ng matigas. Quote, dahil kung alam mo iyan, hindi mo kailanman hahayaan na saktan ng isang lalaki tulad ni Dennis ang iyong ama sa sarili niyang bahay. Quote, yumuko si Annalyn.
Sinubukan ni Dennis na muling kontrolin ang sitwasyon. 11:30, lumabas sila sa opisina na may nasaktan na pagmamalaki at mas lalong gumising na kuryosidad. Maingat silang trinato ni Attorney Eduardo, ngunit nagbigay siya ng sapat na mga pahayag upang panatilihin silang nasa alanganin. Eksakto ang kailangan namin. Nang tawagan niya ako ng maglaon para ikwento ang lahat, ang boses niya ay tila masaya. Quote, mas masahol pa sila sa inaakala ko. Quote, ganoon ba? Quote, ang lalaking iyon, si Dennis, hindi maitago ang kasakiman niya. At ang anak mo, quote, huminto siya, quote, ang anak mo ay natatakot, quote, takot sa ano, quote, mawalan ng bagay na hindi niya kailanman pag-ari, quote. Nang hapong iyon, dumaan ulit ako sa harap ng aking lumang bahay. Nakasarado ang mga kortina at nakasindi ang mga ilaw. Mula sa labas, narinig ko ang mga pagtatalo. Sumisigaw ang aking anak. May binasag si Dennis. Hindi ko marinig ang mga salita, ngunit hindi ko na kailangan. Alam kong ang pera, kahit nasa isip lamang, ay nagsimulang maghati sa kanila. Ngumiti ako sa aking sarili, hindi dahil sa ikinatuwa ko ang kanilang alitan, kundi dahil alam kong ang bitak na iyon ang magiging pintuan kung saan papasok ang katotohanan. Kinagabihan, muli akong tinawagan ni Attorney Eduardo. Quote, handa na ang lahat, Tatay Jose. Bukas, aanyayahan natin silang maghapunan. Dito, quote, dito, quote, gusto kong marinig nila mula sa aking bibig kung ano ang tunay mong pag-ari, quote, at ano ang pag-ari ko, Attorney Eduardo. Quote, tanong ko, bagaman alam ko ang sagot. Quote, higit pa sa iniisip mo, matandang kaibigan, quote, kung gayon, ano ang plano, quote, hayaan na bumagsak ang katotohanan sa kanila na parang salamin at tingnan kung mayroon silang lakas ng loob na tingnan ang kanilang sarili, quote, ibinaba namin ang telepono. Tumitig ako sa langit. Maliwanag ang gabi, nagniningning ang mga bituin, at ang hangin ay mayroong katahimikan na nauuna sa malalaking pagbabago. Alam kong simula bukas, wala nang magiging pareho, hindi para sa kanila at hindi rin para sa akin. Kinabukasan, inihanda namin ni Attorney Eduardo ang balangkas para sa Elena Morales Foundation. Mahalaga ang bawat detalye, bawat salita, dahil hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi sa pagtuturo ng isang aral na mananatili. Nag-organisa kami ng isang press conference sa pangunahing opisina ng kumpanya. Nandoon ang mga mamamahayag, mga kamera, mga fotograpo. Lahat sila ay naghihintay. May hawak akong inihandang talumpati, ngunit pinili kong magsalita mula sa aking puso. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako na naniniwala akong nawala na ang lahat sa akin, sinabi ko sa harap ng mga mikropono. Ngunit natuklasan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong hawak mo, kundi sa kung anong maibibigay mo sa mundo. Ang boses ko ay matatag, puno ng emosyon, ngunit walang bakas ng pait. Isang mamamahayag ang nagtanong, quote, totoo po ba na idodonasyon ninyo ang inyong mga shares? Tatay Jose, quote, sumagot ako, quote, opo. Ililipat ko ang mga ito sa isang foundation na ipapangalan sa aking yumaong asawa, si Elena, upang tulungan ang mga kabataan na walang kakayahan na makapag-aral ng engineering, quote, malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Sa unang hanay, si Annalyn at Dennis, na may mga mukhang parang bato, ay pilit ng umiti para sa mga kamera. Pinagmasdan ko sila mula sa podyum, walang sama ng loob, ngunit may matinding kalinawan. Alam kong ang ngiti nila ay hindi pagmamalaki, kundi takot. Nang matapos ang lahat, hinawakan ako ni Attorney Eduardo sa braso at bumulong, quote, natanim na ang buto, quote, quote, sagot ko habang tinitignan ko ang aking anak sa gitna ng maraming tao. Quote, ngayon, kailangan lang nating tingnan kung hanggang saan sila handang pumunta. Quote, nang gabing iyon, nang bumalik ako sa bahay, nag-vibrate ang aking telepono. Isang bagong mensahe mula kay Annalyn. Quote, tatay, kailangan nating mag-usap, importante. Quote, ngumiti ako ng malungkot. Ang laro ay nagpatuloy, at sa pagkakataong ito, sila mismo ang huhukay ng kanilang sariling moral na libingan. Kung kayo apos, lay nakikinig pa hanggang dito, tulungan niyo akong mag-comment ng apos, isa apos, sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito.
Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi sa channel &Apos, tahimik na ama &Apos. Maraming salamat po. Ang mensahe ni Annalyn ay dumating ng alas 11 ng gabi. Hindi ako nakatulog pagkatapos kong basahin yon. Tatay, kailangan nating mag-usap, importante. Wala nang ibang salita, walang tono na nagpapahiwatig kung ito ay pag-aalala o estratehiya. Tanging ang pangungusap na yon na, galing sa kanya, ay maaaring mga hulugan ng anuman. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Attorney Eduardo. Alam kong gagawin nila yan, sabi niya habang nagsasali ng kape. Nawawala sa kanilang mga daliri ang pera, at ang desperasyon ay mabilis na bumabagsak. Ano ang gagawin ko? Tanggapin mo sila. Ngunit hindi mo lang gusto na naroon ka, hindi ba? Sa pagkakataong ito, iyo ang eksena. Magmamasid lang ako mula sa malayo, at ganoon nga ang nangyari. Dumating si Annalyn ng bandang hapon. Si Dennis ay nasa likod niya, na may hangin ng isang taong pumapasok sa isang lupain na hindi kanya, ngunit kumikilos na parang kanya. Magalang silang sinalubong ni Manang Faye, bagaman ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanila. Tuloy po. Hinihintay kayo ni Tatay Jose sa sala, nakita ko silang pumasok at alam kong mayroon silang inensayong script. Dahan-dahang lumakad si Annalyn, na tila sinusukat ang aking mga reaksyon. Sinundan siya ni Dennis na may daladalang folder, nagkukunwaring kalmado. Tatay, nagsimula siya, salamat sa pagtanggap sa amin, palagi kong tinatanggap ang aking pamilya, anak, Sagot ko nang hindi tumatayo mula sa aking silya. Dumating kami para pag-usapan ang foundation, dagdag ni Dennis na may matamis na tono. Mukhang isang marangal na proyekto, ngunit naniniwala kaming baka kailangan nyo ng tulong para pamahalaan ang lahat ng iyon. Tulong, tanong ko, nagkukunwaring nagulat. Naman, malaking pera yan, malaking responsibilidad. Hindi niyo gugustuhin na may magkamali, tumango si Annalyn. Tatay, hindi namin gusto na may sinumang man lamang sayo. Matutulungan ka namin na pamahalaan ang pondo, alam niyo, para maging transparent ang lahat, transparent. Halos matawa ako sa ironya. Naiintindihan ko, sabi ko. At ano ang eksaktong iminungkahin nyo, binuksan ni Dennis ang folder. Nakagawa kami ng isang dokumento para sa pinagsamang pamamahala. Mananatili kayong honoraryong direktor, ngunit kami ang mamamahala sa pang-araw-araw na operasyon, pinagmasdan ko siya nang hindi sumisingit. Ang papel ay may nakalimbag na aking pangalan sa malalaking letra. Ito ay isang kontrata na nagbalak kayo bilang kabutihan. Sa sandaling pirmahan ko iyon, lahat ng pera ng foundation ay mapupunta sa kanilang kamay. Nakita kong nagtrabaho kayo ng husto, sabi ko, nakakrus ang mga kamay. Gusto naming gawin yan para sa iyo, sagot ni Annalyn. Para kay mama, para kay mama. Ang paggamit sa pangalan ni Elena ang pinakamababa. Pakiramdam ko ay may bumara sa aking dibdib. Para kay mama, ulit ko ng dahan-dahan. Sabi niya, halos umiyak. Palagi mong gusto na manatiling buhay ang kanyang alaala. At ngayon, gusto ninyong maging moral na tagapagmana niya. Napakabait na kilos, napansin ni Dennis ang tono at sumimangot. May problema ba, Tatay Jose? Wala, sagot ko. Nagtataka lang ako kung talagang naniniwala kayong hindi ako marunong bumasa sa pagitan ng mga linya. Tiningnan ako ni Annalyn ng naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ko, sinubukan lang ninyong nakawan ang isang matandang lalaki ng tanging bagay na natitira sa kanya. Ang kanyang dignidad, bumagsak ang katahimikan na parang matigas na suntok. Nanginig si Annalyn. Sinubukan ni Dennis na panatilihin ang kontrol. Hindi yan ang iniisip mo, Tatay Jose, kung gayon, ipaliwanag mo. Gusto ninyong tumulong.
Tumulong na may legal na clause, nakatagong pirma at mga komisyon, ampersand quote, nabasag ang kanilang mga mukha. Kinuyom ni Dennis ang kanyang mga ngipin. Ampersand quote, makikinabang ka kung makikinig ka, ampersand quote, sabi niya ng may matatag na boses. Minsan, ang pinakamalaking kayamanan ay hindi nagmumula sa mga salapi, kundi sa mga aral na nag-iwan ng marka sa balat. Lumabas sila sa bahay ng walang imik. Pinanood ko silang umalis mula sa bintana. Si Annalyn ay lumakad ilang hakbang sa likod ng kanyang asawa na may nakayukong balikat. Si Dennis naman ay nanatiling tuwid na may galit na nakatago sa loob ng isang taong hindi tumatanggap ng pagkatalo. Tiningnan ako ni Attorney Eduardo at sinabi, ampersand quote, ngayon nagsisimula ang ikalawang bahagi, Tatay Jose, ampersand quote, at ano yon, ampersand quote, ang pinakamahirap. Hayaan na gawin ng pagsisisi ang trabaho nito, ampersand quote, tumango ako. Alam kong tama siya. Minsan, ang parusa ay hindi nangangailangan ng sigaw, o paghihiganti, o mga hukuman, kundi isang malinis na salamin at ang katahimikan ng konsensya. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas malupit kaysa sa ingay mismo. Ang bahay ay nanatiling tahimik, na tila kahit ang mga dingding ay natatakot na sirain ang kapayapaan. Umalis si Attorney Eduardo patungo sa kanyang opisina. Naiwan akong mag-isa na may baston na nakasandal sa mesa at pusong mabigat, higit pa sa pagod. Nanalo ako, ngunit hindi ko naramdaman ang tagumpay, kundi ang kawalan. Ang hustisya ay hindi laging nagdadala ng kapanatagan. Minsan ay nag-iwan lamang ito ng mapait na alaala na nagpapaalala sa iyo kung gaano karami ang nawala mo upang makamit ito. Nang gabing iyon, hindi ako naghapunan. Kumuha lang ako ng inumin at umupo sa harap ng bintana. Dahan-dahang nagsimulang bumuhos ang ulan, na tila gusto ring umiyak ng langit kasama ko. Naalala ko ang mga araw na bata pa si Annalyn, kung paano siya tumatakbo sa bakuran kasama ang kanyang ina sa likod, tumatawa na may mansa ng pintura ang mga kamay. Naalala ko kung paano niya ako niyakap sa malamig na gabi, nang angako na hindi niya ako iiwanang mag-isa. At naisip ko, marahil ang mga pangako ay hindi nasisira. Dinadala lamang sila ng panahon kapag tumigas ang puso. Lumipas ang 2 araw ng walang balita. Hanggang sa ikatlong araw, pumasok si Manang Fee sa sala na may hawak na sobre. Ampersand quote, Tatay Jose, may dumating po para mag-iwan ito. Ampersand quote, sino? Ampersand quote, isang dalaga. Ang inyong anak, ampersand quote, kumuyom ang aking dibdib. Kinuha ko ang sobre. May nakasulat sa aking pangalan na may nanginginig niyang sulat kamay. Sa loob ay may liham at isang susi. Ampersand quote, Tatay, ampersand quote, nagsimula ang liham, ampersand quote, hindi ko alam kung may karapatan akong sumulat sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Umalis si Dennis. Iniwan niya ako sa gitna ng aming mga utang, na may bahay na nakasangla at nadurog na pagmamalaki. Wala na akong natira. Tanging ang mga alaala at ang pagkakasala. Ang susi ay sa iyong lumang bahay, hindi na ito sa akin. Pumunta ako sa bangko at nilagdaan ang pagbibitiw. Ayoko ng anumang hindi ko kinita gamit ang aking mga kamay. Alam kong hindi sapat ang mga salita, ngunit kung balang araw ay magpasya kang pakinggan ako, naroon ako sa lugar na kung saan mo ako madalas dalhin noong bata pa ako, ang Acacia Park. Patawarin mo ako, kahit hindi ako karapat-dapat, ang iyong anak, Annalyn, ampersand quote, binasa ko ang liham ng 3 beses. Ang tinta ay may baka sa ilang bahagi. Luha marahil o ulan, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nakikipag-usap ako sa tunay na Annalyn, hindi sa babae na hinubog ni Dennis ayon sa kanyang gusto. Nang hapong iyon, hiniling ko kay Attorney Eduardo na dalhin ako sa Acacia Park. Wala siyang sinabi, tumango lang at inihanda ang sasakyan. Kulay abo pa rin ang langit, ngunit amoy sariwa ang hangin. Nang makarating kami, halos walang tao sa parke. Dahan-dahang umuugoy ang mga puno ng akasya sa hangin. At doon, sa bench na madalas naming upuan, nandoon siya, si Annalyn, nakasuot ng kupas na coat, nakalugay ang buhok, maga ang mga mata. Nakita niya akong lumalapit at tumayo, ngunit hindi nangahas gumalaw. Dahan-dahan akong lumakad, humawak sa aking baston. Nang makaharap ko siya, sinabi ko lang, ampersand quote, maupo ka, anak, ampersand quote, sumunod siya ng tahimik. Nanatili kaming ganoon, walang imik, nakikinig sa mga dahon na nahuhulog. Ampersand quote, bakit ka dumating? Ampersand quote, tanong ko sa huli, ampersand quote, dahil wala na akong ibang pupuntahan, tatay.
ampersand quote, mayroon ka, Annalyn, ampersand quote, sagot ko, ampersand quote, ang iyong sarili, at mas mahalaga yon kaysa sa iniisip mo, ampersand quote, hindi ko alam kung kaya kong bumalik sa dati kong sarili, ampersand quote, walang makakagawa niyan, ampersand quote, tugon ko, ampersand quote, ngunit ang isang tao ay maaaring magsimula mula sa ibang lugar, ampersand quote, umiyak siya nang hindi nagtatago. Hayaan ko siyang umiyak. Wala akong sinabi. Minsan, ang kapatawaran ay nagsisimula sa katahimikan. Nang huminahon siya, ipinakita niya sa akin ang isang maliit na kwaderno. Ampersand quote, may isinulat ako, ampersand quote, sabi niya nanginginig, ampersand quote, tungkol sa iyo, kay mama, sa natutunan ko, ampersand quote, maaari ko bang basahin, ampersand quote, hindi pa. Gusto ko munang tapusin. Gusto kong magkaroon ito ng saysay, ampersand quote, tumango ako. At sa sandaling iyon, nakita ko ang aking anak na sa loob ng maraming taon ay hindi ko nakita. Tao, hindi perpekto, hindi malakas, kundi marupok at mulat sa kanyang kahinaan. At alam kong may isang bagay sa loob ko na muling nabuksan. Ampersand quote, saan ka nakatira? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, sa isang maliit na silid malapit sa palengke. Nagtatrabaho ako sa isang tindahan, ampersand quote, kailangan mo ba ng tulong, ampersand quote, ayoko ng pera, tatay, ampersand quote, hindi ako nagsalita tungkol sa pera, ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, nagsalita ako tungkol sa kasama, ampersand quote, tiningnan niya ako ng puno ng pagkakasala. Ampersand quote, maaari mo pa ba akong mahalin pagkatapos ng lahat, ampersand quote, hindi ko kailanman itinigil, ampersand quote, ang kanyang mga kamay ay hinanap ang akin. Iyon ang parehong mga kamay na isang araw ay lumayo sa akin at ngayon ay nanginginig na humihingi ng yakap. At ako, nang walang pag-isip, ay kinuha ang mga ito, hindi dahil sa nakalimutan ko, kundi dahil sa naintindihan ko. Nagsimulang lumubog ang araw. Si Attorney Eduardo, sa malayo, ay nagmamasid mula sa sasakyan. Sumandal si Annalyn sa aking balikat tulad ng noong bata pa siya. Ampersand quote, sa tingin mo, mapapatawad ako ni Mama, ampersand quote, bumulong siya. Ampersand quote, may malaking puso ang iyong ina. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nagmumula sa mga patay, anak. Nagmumula ito sa kung ano ang ginagawa natin pagkatapos nating aminin ang ating pagkakamali, ampersand quote, tumango siya at pagkatapos, nang may halos basag na boses, sinabi, ampersand quote, gusto kong magsimulang muli, tatay, ampersand quote, kung gayon, magsimula, ampersand quote, maaari ba kitang makita muli, ampersand quote, kailan mo gusto, ampersand quote, bumalik ako ng gabing iyon na may pusong iba, hindi mas magaan, ngunit mas buhay. Tahimik akong pinakinggan ni Attorney Eduardo habang ikinukwento ko ang lahat. Nang matapos ako, sinabi niya, ampersand quote, at pinatawad mo siya, ampersand quote, hindi ko alam, Attorney Eduardo. Paano ang hindi alam, ampersand quote, naniniwala ako na ang kapatawaran ay hindi isang pinto na biglang bumubukas, ito ay isang daan. At ngayon, nagawa ko lang ang unang hakbang, ampersand quote, bago matulog, muli kong binasa ang kanyang liham. Inilagay ko yon sa drawer kasama ang litrato ni Elena. Ampersand quote, nagawa mo ng maayos, mahal, ampersand quote, bulong ko sa retrato. Ampersand quote, tinuruan ko siya ng may hirap, ngunit may pag-ibig, ampersand quote, pinatay ko ang ilaw. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako nanaginip ng sakit o pagtataksil. Napanaginipan ko ang isang bench sa ilalim ng mga puno ng akasya, na may isang anak na umiiyak at isang ama na, sa kabila ng lahat, ay naniniwala pa rin sa kanya. Dahil minsan, ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi pagwasak sa taong nanakit sa iyo, kundi ang pilitin siyang tumingin sa salamin at matuto na maging mas mabuti. Nagising ako sa isang naiibang katahimikan. Isa sa mga katahimikan na hindi nakakasakit, kundi nagpapahayag ng isang bagong simula. Ang araw ay sumisinag sa mga kurtina ng aking silid, at ang amoy ng bagong gawang kape ay nagpaalala sa akin na buhay pa ako, na nagpapatuloy ang buhay at sa paanuman ay nagkaroon muli ng saysay. Dahan-dahan akong umupo sa gilid ng kama. Mabigat ang aking katawan, ngunit ang aking kaluluwa ay payapa. Naisip ko si Elena, kung paano niya ako madalas gisingin sa pahayag na pinaka-namimiss ko sa mundo. Ampersand quote, Jose, huwag kang masanay sa sakit. Hindi ka ginawa para magdusa, kundi para magturo, ampersand quote,
marahil yon ang dahilan kung bakit nandito pa ako, hindi para maningil, kundi para mag-iwan ng aral na mananatili sa aking mga pagkakamali at sa mga minahal ko. Pagkatapos ng nangyari kay Annalyn, mahal kong Annalyn, nagsimula ang liham, hindi ko alam kung makakarating sa iyo ng maayos ang mga linyang ito. Hindi ako sumusulat para husgahan ka, kundi para ipaliwanag sa iyo ang itinuro sa akin ng panahon. Nang mamatay ang iyong ina, inakala kong ang aking layunin ay protektahan ka sa sakit, ngunit sa paggawa nito, pinrotektahan din kita sa katotohanan, na ang pag-ibig na walang hangganan ay minsan nakakasira sa kung ano ang sinusubukan nitong iligtas. Ibinigay ko ang lahat, anak, at sa lahat ng iyon, nakalimutan kong bigyan ka ng espasyo upang magkamali ng walang takot. Hindi kita sinisisi sa pagkaligaw. Lahat tayo ay nagkakamali minsan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano tayo bumabagsak, kundi kung kaya nating tumingin pataas. Kung sakaling magduda ka sa kung sino ka, hanapin ang refleksyon sa mga mata ng taong nagpapatawad sa iyo, hindi sa mga taong pumupuri sa iyo. Hindi mo mamana ang aking kayamanan, ngunit isang bagay na mas mahalaga, ang aking pangalan. Alagaan mo ito ng may pagmamahal, ang iyong tatay, iniwan ko ang liham sa desk sa loob ng isang selyadong sobre. Pagkatapos ay lumabas ako sa hardin. Amoy lupa at tuyong dahon ng hangin. Sa malayo, naghihintay ang sasakyan ni Attorney Eduardo. Lumapit si Manang Faye para magpaalam. Babalik po ba kayo agad, Tatay Jose? Tanong niya. Hindi ko alam, anak. Minsan ang isang tao ay hindi bumabalik, natututo lang na manatiling payapa kung nasaan siya. Mahaba at liko-liko ang daan patungo sa bahay-bukid. Ang mga puno ay bumuo ng isang natural na tunel, at ang tunog ng hangin sa mga sanga ay nagdala sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang nakalimutan. Nang makarating kami, ang kahoy na gate ay nanatili pa rin, luma, na may mga inisyal ni na Elena at akin na nakaukit sa gitna. Ang ngian ay simbolo ng aming walang hanggang pag-ibig. Ang bahay, bagaman nababalot ng alikabok, ay buo. Bawat silid ay may bahagi ng kasaysayan. Ang kuna ni Annalyn, ang gitara ni Elena, ang mga liham na isinulat namin sa isa noong kabataan. Sa paglalakad sa mga pasilyo, pakiramdam ko ay niyakap ako ng alaala ng walang paningisi. Sinindihan ko ang fireplace at nanatiling nakatingin sa apoy. Naisip ko ang nangyari, kung paano ako itinulak ng sakit na gumawa ng isang planong napakalamig, at gayunpaman, ang planong iyon ay nagbalik sa aking anak ng kanyang pagkatao. Paradoksikal. Ngunit ang buhay ay puno ng mga paradoks na tanging ang panahon lamang ang nagpapaliwanag. Lumipas ang 3 araw ng tahimik. Araw-araw akong tinawagan ni Attorney Eduardo. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Payapa, palagi kong sagot. Hanggang isang umaga ay ipinagbigay alam sa akin ni Manang Faye na hinanap ako ni Annalyn. Nandito po siya sa pasukan, sabi niya ng may mahinang boses. Mukha siyang iba, lumabas ako sa porch. Nandoon siya, nakatayo na may hawak na pumpon ng mga bulaklak ligaw. Ang kanyang mga mata ay wala nang ningning ng pagmamataas, kundi ng isang taong labis na umiyak. Tatay, ang kanyang boses ay halos bulong. Maaari ba akong pumasok? Tumango ako. Lumakad kami papasok ng walang imik. Inilagay niya ang mga bulaklak sa mesa. Galing sa hardin ni Mama, sabi niya. Kinilala ko ang mga yon. Umupo kami sa tabi ng apoy. Sa loob ng ilang minuto, nakinig lang kami sa ingay ng kahoy na nasusunog hanggang sa basagin niya ang katahimikan. Binasa ko ang liham mo, at ano ang naramdaman mo? Kahihiyan at lunas, Ang lunas ay dumarating kapag tumigil ang kaluluwa sa pagsisinungaling, sagot ko. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tatay, gusto kong gumawa ng isang bagay sa foundation, hindi para matubos ang sarili ko, kundi para parangalan siya. Ano ang nasa isip mo? Gusto kong magtrabaho doon, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang volunteer. Gusto kong magsimula mula sa ibaba, tiningnan ko siya ng tahimik. Hindi ito ang boses ng mayabang na babae na isang araw ay tinawag akong matandang makasarili. Ito ay ang boses ng bata na isang araw ay nangako na alagaan ako.
At pakiramdam ko ay ngumiti si Elena na saan man siya. Ampersand quote, kung gayon, gawin mo, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, talaga po, ampersand quote, wala akong maiiwan sa'yo, anak, kundi ang pagkakataong gawin ito ng tama. Ampersand quote, tumango siya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Hindi siya nagsalita tungkol sa pera o pagkakasala. Nagsalita siya tungkol sa mga layunin at alam kong sa wakas ay nagigising na siya. Nang hapong iyon, dumating si Attorney Eduardo nang hindi nag-aanunsyo. May dala siyang mga dokumento. Ampersand quote, nakaabala ba ako ng mahalagang bagay? Alam ko, ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, ngunit hindi ito maaaring maghintay. Ampersand quote, ano ito? Ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, ang formal na legalisasyon ng Elena Morales Foundation. Gusto kong ikaw at si Annalyn ay pumirma ng magkasama bilang mga kinatawan. Ampersand quote, tiningnan siya ni Annalyn ng may emosyon. Ako rin. Ampersand quote, anak, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, panahon na para kikitain mo ang iyong lugar. Ampersand quote, nilagdaan namin ang mga papeles. Nang matapos ako, tiningnan ako ni Attorney Eduardo ng may halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Ampersand quote, alam mo, matandang kaibigan. Hindi lahat ay may lakas ng loob na magpatawad ng hindi nakakalimot. Ampersand quote, hindi ito katapangan. Ampersand quote, sagot ko. Ampersand quote, ito ay pag-ibig na natutong maglagay ng hangganan. Ampersand quote, lumipas ang mga linggo. Nagsimulang gumana ang foundation. Nagtatrabaho si Annalyn araw-araw, nangangasiwa sa mga scholarship, tinutulungan ang mga kabataan na walang kakayahan na makapag-aral. Minsan ay pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, habang nakikipag-usap sa mga estudyante, at nakita ko sa kanyang mga kilos ang refleksyon ng kanyang ina, ang tahimik na lambing na nagpapagaling ng walang salita. Si Dennis, ang kanyang dating asawa, ay naglaho sa mapa. Hindi na siya muling naghanap kay Annalyn, at hindi na siya binanggit pa ni Annalyn, na tila nang mawala siya ay nabawi niya ang isang bagay na walang katapusan ang halaga, ang kanyang dignidad. Isang araw, habang sinusuri namin ang mga ulat ng foundation, dinalhan ako ni Annalyn ng isang kahon. Ampersand quote, para sa iyo ito, tatay. Ampersand quote, ano ito? Ampersand quote, ang aking kwaderno, ang sinabi kong isinusulat ko. Ampersand quote, binuksan ko iyon sa unang pahina. Isang pamagat, ampersand quote, ang lalaking nagturo sa akin kung paano mawalan ng hindi nagagalit. Ampersand quote, nagsimula akong magbasa. Bawat salita ay isang larawan ng aming pinagdaanan na isinalaysay mula sa kanyang mga mata. Hindi ito isang kwento ng pagkakasala, kundi ng pagkatuto, ng isang anak na nagkamali, ng isang ama na marunong maghintay. Nang matapos ako, itinaas ko ang aking tingin. Nandoon siya, nakangiti sa gitna ng mga luha. Ampersand quote, nagustuhan mo ba? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, ito ang pinakamagandang mana na maaari mong ibigay sa akin. Ampersand quote, ang mga sumunod na buwan ay ang pinakapayapa sa aking buhay. Ang bahay bukid ay napuno ng tawanan ng mga kabataang nagpapasalamat ng buhay. Minsan, sa mga hapon, kami ni Annalyn ay sabay na naglalakad sa gitna ng mga puno ng akasya sa daanan. Hawak niya ang aking braso at sinasabi niya sa akin ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Ampersand quote, gusto kong magbukas ng isang programa ng mentorship. Ampersand quote, sabi niya, ampersand quote, para ang mga bata ay hindi lamang mag-aral, kundi matuto rin ng sinasabi palagi ni Mama, na ang halaga ng isang tao ay wala sa kung ano ang mayroon siya, kundi sa kung ano ang ibinibigay niya. Ampersand quote, kung gayon, gawin mo, anak, ampersand quote, sagot ko sa kanya, ampersand quote, at gawin mo sa iyong sariling paraan, ampersand quote, at bawat ngiti na nakikita ko sa kanya, naiintindihan ko na ang buhay, kahit sa kalupitan nito, ay marunong magsara ng mga bilog ng may kahinahunan. Isang hapon, habang lumulubog ang araw, nakita ako ni Attorney Eduardo na nakaupo sa beranda. Ampersand quote, ano ang iniisip mo? Ampersand quote, tanong niya. Ampersand quote, nawala na akong gaanong panahon, ngunit sa wakas ay alam ko na kung ano ang iwan ko. Ampersand quote, at ano yon? Ampersand quote, isang kwento na magtatapos ng maayos. Ampersand quote, nagtawanan kaming dalawa. Kinuha niya ang kanyang pipa, ako ang aking baston, at nanatili kaming nakatingin sa abot tanaw ng tahimik. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban, naintindihan ko ang isang simpleng bagay. Walang hustisya kung walang awa, at walang pagtubos kung walang sakit.
Nang gabing iyon, bago matulog, sumulat ako ng isang huling note na inilagay ko sa tabi ng retrato ni Elena at ang liham ni Annalyn. Ampersand quote, kung sakaling may makakita sa mga salita, dahil naintindihan ko na ang pinakamalaking kayamanan ko ay hindi ang pera, o ang kumpanya, o ang mga papeles na pinirmahan, kundi ang pagkuha muli sa aking anak, ang pag-iwan sa mundo ng hindi lamang isang kwento, kundi isang aral, isang pamana. Narito ang outro para sa kwento ni Tatay Jose. Dito nagtatapos ang kwento ni Tatay Jose. Ano sa palagay ninyo ang naging desisyon ni Tatay Jose? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, may iba pa ba kayong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment sa ibaba, palagi kong binabasa ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpabago ng inyong isip o nagpakirot sa inyong puso, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi sa taong pinaniniwalaan ninyong madadamayan din. At mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama para hindi mapalagpas ang mga susunod pang aral at kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang makakaalam, sa susunod, kayo mismo ang magiging boses ng katotohanan.